Okay, naka-plug sa may valve yan. Valve tayo para sigurado. Ngayon, switch on natin. Okay, confirm, no? Clip ay protect and then signal. Okay, kakatapos ko lang gumawa ng Trident na CE7. Ngayon, ito naman, Cymar Power na CE9. Okay, madalang na lang tayo makagawa ng Cymar ngayon. Okay, Cymar Power na orange panel. Ito yata yung mga unang labas nila na unit to, yung mga orange panel. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Taga Tandang Sora. Okay. Issue daw nito ay parang protect signal yata, umilaw. Check na lang natin. Ito, tinanggal ko na agad yung takip kasi yun nga, may sinabi na gano'n nga, clip protect eh. Kaya mas maigi na buksan na lang natin agad. Okay, naka-plug sa may valve yan. Valve tayo para sigurado. Ngayon, switch on natin. Okay, confirm, no? Clip ay protect and then signal. Kapag ganyan yan, kadalasan sa mga na-encounter ko, bumigay yung fuse. Pumutok yung fuse niyan. Either isang fuse lang. Kapag dalawang fuse ang bumigay dyan, magno-normal yan. Mawawala yung protect niyan. Kaso lang, wala siyang audio. Isa lang bumigay dyan. And then, kung bakit bumigay or pumutok yung fuse, may dahilan. Isa sa dahilan dyan is power transistor naman. Okay? Power transistor. Ngayon, i-troubleshoot natin to. Troubleshoot na natin. Dito, tingin ko okay naman sa may kabilang channel. Bago natin simulan yan, syempre, promotion muna tayo kaagad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Okay, nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Kalasin natin. Channel 2 kagad tayo. Tinanggal ko na yung board ng channel 2. And then, ito, mukhang sinubukan nilang gawin kasi may naka-jumper na wire, oh. May naka-jumper na manipis na wire, oh. Saka ito, nakabuka na yung fuse niya. Ito, may may nakalawit na maliit na wire. Ayan, meron siya. Ngayon, pumutok itong capacitor, oh. Ito, lumuwa na. Tapos, dito, para may nangitim dito. Class G yung design nito, eh. Class G siya. Ngayon, kapag bumigay yung fuse na yan, kung may knowledge kayo sa electronics, pwede nyong subukan gawin. Pero kung alanganin na wala kayong knowledge, much better na dalhin nyo na lang sa technician. Yung pinakamalapit na technician sa inyo, paggawa nyo na lang. Kasi lalong lumaki yung problema. Ngayon, kapag bumigay yung fuse, okay, output kadalasan yan. Ang tanong kung saan banda, negative ba siya or nasa positive side. Ngayon, ang diskarte ko naman, ito, gamit tayo ng tester na analog. Okay, naka-range lang ako ng 100 lang. Naka 100 lang. Ngayon, ito yung fast recovery diode nya. Ito. Ngayon, naka-reverse tayo, yan, may problema. Okay, short siya, short. Okay, short siya. Tapos dito naman sa kabila, short din. Meaning, kabilaan ng may problema. Okay, kabilaan ng may problema na output. Ngayon, ang alamin natin kung saan naman siya banda. Diskarte ko naman dito ay pinuputol ko lang itong trimmer. Hindi trimmer tuloy. Yung emitter. Kasi yung pansinin nyo yung bloke na ginamit na resistor, hindi nyo maangat yan. Ngayon, pinaka-the best way ay ganito. Tandaan nyo, yung emitter side is nasa kanan lagi yan. Nasa kanan lagi. Okay, ganito diskarte, Paputulin ko lang siya pag ganito. Huwag nyo akong wiyain, ha. Kung maigi siguro baklasin yung sa inyo. Pero kung talagang matigas ulo nyo rin, katulad ko, ganito ang diskarte nyo. Kasi pagtawanan kayo ng iba nyan, sabihin, tamad kayo na technician. Okay, ito yung diskarte ko, Anong magagawa nila, di ba? Hanggang bus lang naman sila niyan. Okay, and tanggalin ko lahat ng emitter. Okay, kapag naangat na yan, ngayon, naangat na yan. Malaya ka na makapag-check dyan kung alin yung may problema na power transistor. Same din yung gagawin mo dito. Puputulin mo lang din yung emitter side yan. Nasa kanan lagi yan kapag nakarap sa inyo ng ganito. Okay, ngayon,
double check ko or check ko kung alin yung may output na sira. Nakita na natin yung problema niya na output. Bali, dalawa dito. Ayan yung may ikis na yan, oh. Yan, dalawa dito. Tapos, dalawa rin dito. Ay, tatlo pala dito. Tatlo. Ayan, oh. Okay, pansinin nyo. Lahat ng may ikis ay shorted yan. Ito. Value nito ay 5,200. Okay, pansinin nyo. Shorted. Tapos dito, shorted. Tapos ito, short din ito. Shorted. Tapos dito, good dito. Hindi na magre-reverse, hindi na magpapalo yan kasi naka-reverse tayo. Pag i-forward mo yan, papalo siya pero hindi siya short. Okay, tatlo. 1, 2, 3. Ngayon, sa may kabilang side, ganun din. Dalawa naman ang nadali dito. Ito, leak na to. Sa BC meter yan, ha. Pero pag sa collector ka mag-check, oh yan, shorted, oh. Ito, naikis to, eh. Ito. Ito naman yung katabi niya, short din. Okay, tapos the rest dito ay buo. Ito, naka-reverse tayo. Ito, naka-forward naman to. Ngayon, nakita na natin, ano pa ba gagawin natin dyan? Kalasin muna natin yan. Kalasin natin, tapos check natin itong diode na to kung may shorted pa or wala. Okay? Tapos, ano ba, double check natin dito. Itong mga 4793 tsaka 1837. Ito, palitan natin tong capacitor na pumutok ko. Okay? Tapos mamaya, i-fix bias natin yan. Kalas ko na yung output na mga sira. Ito to. Tapos, pinaltan ko yung fuse. Pinaltan natin yan. Parang may naiwan na wire dito sa ilalim. Delikado yun, baka magkadikitan. Ano, ito yung pinag-jump nila. Tapos na yung makita, manipis, oh. Tapos, ito, pinaltan natin to. 50 by... Ala, nawala na yata. Sana yun? Ayun yung silalim. Ito to. 50 by 22. Wala tayong makitang 50. Nalagay natin 100. 100 by 22. Mas matibay pa nga yan. Ngayon, kapag natanggal mo na yung output na sira, i-check mo pa rin itong double check mo yung fast recovery diode. Kailangan walang short yan. Oh, ayan, nag-normal na siya, oh. Okay. Kasi pag may shorted yan, ibig sabihin, mayroon pala yung output na sira. Ngayon, itong fuse, check natin. Ito, siyempre, pinalitan na natin to, eh. Itong isa, buo ito, eh. O, ayan. Then, na-check na rin natin yung ibang mga output, buo naman. Ngayon, ibabalik na natin to. Babalik natin yung emitter niya. Ngayon, babalik ko yung mga emitter, tapos, testing natin. Mamaya, i-fix bias natin to, Balik ko na yung board. Yan. Kasalpak na yan. Ngayon, check natin. Sana maging okay na. Mamaya na natin dagdagan ang output kapag sigurado na natin na okay na siya. Ayun lang, oh. Baka may mataas na bias. Saan kaya yan? Baka tumataas siguro yung bias dito, Ngayon, ang gawin natin, kalasin ko nga muna dito. Okay, nakalas na natin to. Check natin. Okay, nag-normal siya doon. Yung bias kaya niyan. Check natin. Normal yung biasing nito. Baka nasira lang yung biasing nito kaya ganun siya, Baka tumaas yung bias niya. Ganda i-fix natin agad. Ngayon dito, check natin. Ba, medyo mataas nga, no? Ito pwede natin baba yan. Okay? Normal dito, Pero ibaba natin biasing niya. Ngayon, gamit yan 332, 3.3. Siguro try natin ng mga 2K. O sukatan natin dito kung anong. Sukatan ko rito tapos try natin kung biasing lang i-fix. Tinanggal ko yung trimmer. Ito trimmer na to. Tinanggal ko. Focus ka kasi. Yan, 3.3. Huwag niyo pansinin yung daliri natin kasi marumi talaga yan. Gumawa ako ng speaker, Yan, 332 meaning 3.3. Ngayon, sinubukan ko siya ng 2.2. 2.2. Ayan, 2.2. Sinubukan natin. Try natin sa 2.2. Malay natin, di ba? Biasing lang, kaya nagkaganon. Ito guys, sa mga ganong diskarte, kapag di nyo kabisado yan,
medyo mahirapan kayo. Kaya ito, pilit natin na tinuturo kahit marami yung nagagalit sa atin. Yung pamamaraan ng kung paano tayo mag-troubleshoot, di ba? Kaya subscribe na kayo, syempre. Ayan, ito 2.2 yan ha. Pansinin nyo, kung magbabago, pag nagbago yung ilaw na bumaba siya or nawala yung blink niya, ibig sabihin, biasing ang problema. Kapag ganun pa rin, meaning may problema pa na iba. Okay? Ngayon, switch on natin. Nawala, di ba? Normal. Tapos dito, normal na siya. Siguro, kaya nasibak itong output dahil sa sobrang init na, ginagamit pa rin, kaya nadali siya. Di ba? Ngayon, ang bias yung sukatin natin. Sana nadali na sa 2.2. Alam ko hindi pa ako nakapag-fix bias nito eh. Parang mababa ang bias niya. Mababa. Pero biasing lang problema. Dito kasi nasa point. Mataas kasi dito eh. No, magpo 0.4 na siya, nasa 0.3. Magpo 0.4 na. Pero ibaba natin 'yan para safe. Baba natin mga 0.27, 26 lang. Ngayon, palitan natin 'to. Try natin siya lagyan na baka 2.7 nito. Try natin yung 2.7. Natin kung ano mangyari sa 2.7. Okay? Palitan natin ng 2.7 na. Ayan, 2.7 na yan. Ayaw naman mag-focus tong camera natin. Ayan, 2.7. Okay, red, violet, red. Ngayon, balik natin. Pati yung supply. Sana madali natin. Para makauwiin tayo kasi gabi na. Okay, testing natin. Okay, hindi naman umilaw doon eh. Okay, so alright. Ang tanong kung tumaas ba siya or bumaba. Yan ang katanungan ngayon na dapat natin alamin. Dito. Okay, medyo tumaas siya. Palistad lang. Tuwing salang ko talaga to dito sa may bias, laging baliktad eh. Laging baliktad. Okay, dito. Ayun oh, sa pool oh. 'Di ba? Ang ganda ng bias na 'yan. 2.26, ganyan lang. Sa pool 'yan. 2.7 nga siya. Ito mataas na 'to para sa akin eh. Delikado na 'to. Mabilis na umiinit 'to. Yan oh. Although pwede 'yan, kaso lang para sa akin medyo mainit na 'yan. Playing safe tayo, playing safe. 2.7 ang lalagay natin. Okay na 'yan. Working na. Ngayon, next natin is dito. I-fix bias na rin natin to syempre. Pero bago yan, add muna tayo ng output kasi nga nasiraan tayo ng transistor, di ba? Okay, hindi natin nakuha sa 2.2. 2.7. Ngayon, mag-add ako ng power transistor. Ito na yung output niya. Yan, C5200 and then A1943 lang naman yan. Tandaan nyo yung nakasulat to. Kung C5200 yan, C5200 din ilalagay nyo. Kung A943, di A1943 din. Dalawa dito. Tapos, tatlo dito. Tatlong 5200, dalawang A943. Ngayon, ibalik natin to. Tapos, pa-audiohin ko muna. Excited ako eh. Pa-audiohin ko muna. Kapag may audio na, di meaning okay na. Saka ko i-fix itong kabilang side. Naglagay na ako ng speaker. Ayan, naglagay yung speaker. May input. Naka-stereo mode tayo. Okay. Ayan. Kumikindat-kindat. Meaning, panyan, maaaring sira yung control. Channel 1. Ito. Sira to. Sira yung control, oh. Nawala. Sira yung control nito. Okay, pero may audio na siya. Oh. Sira lang yung control. Dito sa kabila, okay. Ngayon, gawin natin, i-fix bias na natin to. Kung ano yung value ginamit natin dito, 2.7. Dito, 2.7 din dito. Tapos, papalit ako ng control. Okay pa yung isa. Try natin maghanap ng meron siyang groove. Okay?
And then ito, nalobat yung mic natin, pambira na yan. Ayan, nagpalit na ako ng control niyan. Ayan, pinalitan ko, yung kabilang side lang yung gawing kanan lang pinalitan ko kasi yung isang side, buo pa yan. Tapos may groove. Hindi sakto, meron akong isang control na may groove na buo pa. Kaya pinalitan ko na, kaysa magpalit ako ng buo na dalawa na walang groove. Okay, yan. Kung mapapansin nyo, hindi na siya kumikindat-kindat to. Against to kanina na may kindat-kindat pa yung signal niya. Okay, ngayon, ano ba gagawin natin dyan? Siyempre, audio testing. Okay, audio testing yan. Hindi, magsusukat pa pala ng biasing ulit yan. Last na sukat ng biasing. Okay, hindi ako sanay sa voiceover. Ayan, 0.26. Kasi nga, Phoenix natin pala yung isa na to. Yan, 2.7 din yan. 2.7K pala. Okay, para makaiba, malito. Baka lagyan nila ng 2.7 ohms eh. Okay. Yan, 2.7K, 0.26 yung biasing niya. And then, bago na yung control. Yung gawing kanan lang. Wala na yung kindat-kindat sa may channel 2. Ngayon lang yan sa mga na-encounter ko kapag sira yung control. Yung parang kumikindat-kindat. Kahit naka-off siya. Meaning nung sira ng control. Okay, hindi na sasala na ng ground. O yan, working na. Gumagana na lahat. Sira is power transistor 5 piraso. Phoenix bias natin. Tapos palit yung control. Okay? Naway masaya na si Bossing ng taga Tandang Sora. Okay, Saimar Power na CE9. Okay, promotion bago tayo magtapos, siyempre. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Mag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Ayan, okay na. Wala na. Okay, God bless and then peace sa atin lahat.